Okay mga Lods, so kung naalala nyo si Vitaly, nakalaya na siya. Pero gusto ko lang mag-add on something dito. Siguro maging reflective na rin tayo sa bansa natin. Okay, so let's watch this muna. Just landed in Russia. It's minus 34 Celsius. And your boy is headed to the front lines. Okay, so pero hindi na yan yun eh. Ito na tayo eh. Did you think it was over for your old boy? Or did you 24 years, I kind of laughed. I'm like, yeah, right. But the more I spent there, it was crazy. First 3 months, bro, I was in isolation. Solitary. A cage fucking room, 35 degrees Celsius, no ventilation, rats, cockroaches, and just sweating fucking tits all day. Just shower after shower, buckets. That's all, bro. Been wiping Hirap ng shit with buhay my sa hand, kulungan, no? toilet paper. Huh? It's a new thing, bro. I'm gonna save some money on toilet paper now. So what's 35 Celsius? Chow, you know, 35 Celsius. What is that? Like What is 35 Celsius? 95 fucking degrees. every single day, dry season, baby. At saka parang bumait siya, no? Iba na yung demeanor niya. A hot Filipino, bro. I was screaming like this. Can I have some water? My arm out of the cage. Guard sometimes like, nah, you're good. Like this. Ito. Pero meron siyang mga ano to. I had a phone the whole time. I had a phone the whole time in jail. I vlogged the whole experience, and I'm gonna expose the corruption and everything. But you pay the guard. Ayan. So, may mga natanggal na kasi ngayon na BJMP employees. 3 daw sila sinibak. Well, eto, hearsay lang to. Ika-qualify ko tong sasabihin ko as hearsay. Meron talaga. Sobrang lala ng mga ganyan. And siguro, may papakita pa ako sa inyo after natin mag-react dito. Pero ang point kasi rito, mukhang talagang na VIP treatment si Vitaly kasi may pera siya. At saka may abogado kasi siya eh. So, gets nyo yun. Sobrang ganda ng buhay niya sa loob. Sobrang ganda in a relative manner. So, ina-explain sa akin dati ng mga lawyers ko sa kulungan daw. Halimbawa, gusto mong humiga sa kutsyon. Rerentahan mo daw yung kutsyon. May mga ganun eh. Parang may plot of lands doon. Kunyari sa bilangguan ka. Gusto mo malapit sa CR. Gusto mo malapit sa electric pan. Parang rerentahan mo yun eh. Kung hindi, doon ka lang sa normal kung wala kang pera. So, mahirap talaga sa loob ng kulungan. So, this is all but confirming that yung kinukwento sa akin ng mga abogado ko. So, alam mo yun, it's really tough yung sistema natin sa bansa. Hindi talaga mahirap. Hard, you're good to go, and yeah. How'd you get a phone? What do you mean, how did I get a phone? I just got a bro. You can do anything. Money talks in Philippines, but Okay, wait. I got served 6 months. I can tell you, I got served 6 months, and then Hindi na siya babalik talaga dito. 4 months to deportation. Yeah. And there's people there. I'm gonna talk about it later, but there's people there that overstay their visas for like 30 days, but they've been in detention for 10 years because they're not Yan, no? fortunate enough to get a lawyer. Did you? Dapat they should ask for counsel kasi meron naman hindi nila pwedeng i-deny yun eh. Yung counsel kasi it's a matter of right ng isang tao, 'di ba? If you cannot afford a lawyer, the state will give you one, 'di ba? Oh my god, ano ba 'yun? Pero syempre hirap talaga, no? Money talks. You think it was over for your old boy? Or did you 24 years, I kind of laughed. I'm like, yeah, right. But the more I spent, Kasi nga sinasabi nila na 24 years daw yung kulungan. Na ikukulong siya doon. Pero ayan, pero kita mo yung demeanor niya, nag-iba na talaga. At least nabago siya. And thank you dahil i-expose mo yung kataruntaduhan sa pero i-expose niya or sasabihin na meron, i-confirm na meron. Kasi we all know that there is corruption in the government. Pero how deep is the corruption? Yun ang tanong. Anyway, tuloy natin. there, it was crazy. First 3 months, bro, I was in isolation. Solitary. A cage room, 35 degrees Celsius, no ventilation, rats, cockroaches, and just sweating tits all day. Just shower after shower, buckets. That's all, bro. Been wiping my shit with my hand, no toilet paper. Huh? It's a new thing, bro. I'm gonna save some money on toilet paper now. I'm so sorry. So what's 35 Celsius? Okay, so ano ba yung point dito? Bakit hinighlight ko to? Kasi nga, ganun talaga eh. Ganito yung proseso ng ating bansa.
Pag wala kang pera, bibigyan ka naman ng abogado ng ating bansa. Meron kang public attorney, yung PAW. Kaso, depende yun kung qualified ka sa PAW pero halimbawa, pwede kang pumunta sa korte, tas pag wala kang abogado, yung nakaupong prosecutor doon, yun yung either dedepensa sa'yo or magiging magpo-prosecute for you. So, ang pina-point out ko lang dito, medyo mahirap kasi talaga tong mga ganitong sitwasyon kung wala kang pera. Swerte kasi si Vitali, may pera siya. So, ang chismis diyan, yung abogado niya yata private lawyer. So, talagang naalagaan yung kaso niya, nalakad ng tama. Ganon kasi yun every step of the way kasi sa isang kasuhan, dapat nakatutok yung mga abogado mo. Pag hindi, minsan natutulugan yon. So, lamang talaga kung mas maalam ka sa proseso. Okay? Pag hindi ka maalam sa proseso, yari ka talaga. So, kaso, hindi naman to yung first time na may mga naging VIP treatment sa ating sistema. Kung naalala nyo dati, di ba, may mga kubul pa yan. Literal na merong silang sariling prison within a prison na ginagawa nila, tinatayuan nila doon. Tapos yung mga kubul na yon, may mga TV. Papakita ko na lang sa inyo. Para lang, kasi yung i-expose niya is nasa mid-tier lang sigurado yan. Pero may mga high level dyan. And siguro yun yung masarap balikan ito. Kilala niya yan? Si Colanco? Tol, bukod kay JB Sebastian na naikwento na rin natin nung nakaraan, ay mayroon pang isang mabangis na leon. Yan. Telda, nakakapag-utos pa rin siya sa kanyang mga tauhan sa labas. Telda, Tingnan mo yung tingnan mo yung tawag dito, yung kanyang sinturon, Louis Vuitton. Utos pa rin siya sa kanyang mga tauhan sa labas. Mabilis siyang umakyat sa pagiging chairman o gobernador sa side na tinatawag na karsel. At sa sobrang yaman niya, pati mga gwardiya sa kulungan nasusuhulan niya at nagagawa niya pa ang mga ito mapasindak kung ano man ang gusto niya. Ito lang ang sasabihin ko sa inyo. Nung panahon ni Duterte nawala yung mga yan. If there is something talaga na lakas ni Duterte, and I will admit to that, that's why I voted for him in 2016, is yung mga ganito. Talagang napatino niya, di ba? Kasi nga, sabi nila, yung lutuan daw ng shabu sa loob ng bilangguan. May mga transaction doon or doon dumadaan. I'm not sure kung totoo yun. Sinabi yun ni Duterte. Ito pa. Marami pa yan masarap i-research tong mga to Ito, mga kubol. Ito. Iba't ibang Yan cellphones, TV, DVD. Parang ano to ano yun, yung di ba may naging trends yung 2016 challenge. Ito, 2016. Players, drug paraphernalia, mga baraha, at X-rated DVDs. Muli ang nahalungkat ng mga tauhan ng Bureau of Corrections sa medium security compound ng New Bilibid Prisons. Kita nyo, dami May mga nakita rin mga alagang hayop tulad ng hamster at mga mamahaling isda at aquarium fishes. Pero ang pinaka-pinagtutunan ng pansin ng ikasyam na Oplan Galugan, ang mga kubol na hindi pa na-inspeksyon sa mga naunang raid. Kita mo, merong literal na merong kwarto. Parang, alam mo yung mumurahing mot-mot. Yan yung itsura niyan Sa kubol na ito, aakalain mo salamin lang ang bahaging ito. Yun pala, hidden door ito na papunta sa isang sikretong lounge area. Alam mo kung gaano kahirap magpagawa ng isang maliit na kwarto Ako kasi meron akong mga parente. So, yung maliit na kwarto na ganyan, usually, nung araw pa to, matagal na to. Umabot yan kung may lupa ka na, assuming tatayuan mo na lang siya ng bahay. Siguro, mahina. Nung araw pa to, matagal na. Siguro mga 400,000, mga ganun yan kamahal. Isipin mo, ito, magpapasok ka pa ng gamit doon. Yung panghalo, yung bistay, lahat yan, everything. Mag-hire ka pa ng karpintero, tapos ipa-plan out mo pa yan, may architecture pa yan, and all of that. Hindi yun mura. Diba? Pero nung panahon na yan, this was 10 years ago, meron ng ganyan. So magkano yan? Nung araw, 3 million? Ganyan? Although, para siyang pangit na mot-mot yung itsura niya. Pero, given the conditions na nandun sila, that's luxury itself.
So, alam mo yun? So, yung i-expose ni Vitali, hindi talaga yun bago. Matagal ng, matagal ng sistema yan sa Bilibid, di ba? Which is nakakagulat. Gusto ko, kung ang akin lang kay Vitali, mag-ingat siya dyan. Kasi may mga tao siyang maapakan dyan. Kung ako sa kanya, kung ano lang yung nakita niya doon sa guards ganyan, yun doon sa yung rat doon sa mga officials kasi hindi mo kasi pwedeng sisihin yung mga tao sa loob kasi yung mga tao sa loob nandyan sila kasi merong nag-aalaw sa kanya na mga tao sa labas na gawin yung ginagawa nila dyan. That's the point. Anyway, tuloy natin. May mamahaling mga wooden furniture na gawa sa Nara. Sa itaas naman ng kubol na ito, ang sinasabing lalagyan ng reserba ng tubig. Yun pala, isa ng swimming pool na mistulang rest house ang disenyo. Alam mo pa, meron pang kwento dyan sa akin nung araw. Nagpapapasok daw sila ng mga EA dyan Di ba? Putang ina, parang ano lang, parang ginawa nilang, alam mo yung kay Al Capone, yung gumawa siya ng sarili niyang kulungan. Ganun Ang swimming pool naman na ito, inabutan pang nilalagyan ng tubig. Tindi. Bukod sa sangkaterbang mga kontrabandong na-discovering muli sa loob ng NBP Medium Security Compound, Anyway, I would really... Good luck kay Vitali. Sana may managot dyan. Malamang magkakaroon na naman ng hearing yan sa ganyan, di ba? Doon naman yan pupunta Tapos aayusin kunyari. Tapos babalik na naman sa dati. So ano ang moral nito? Vote wisely. Yun lang naman yung sa akin for today. Gege mga love.